Magandang hapon po sa bawat isa. Bago po ako mag-start, gusto ko pong ipaalala sa bawat isa. Ngayon po ay nasa PICC tayo ngayon, okay? Palakpakan natin ang Panginoon. For the meantime, we decided to stay in PICC for the whole month. Okay, sino masaya? Dito muna tayo, no? Tapos magdadalawang service tayo para magkasya tayo. And part of it, mga kapatid, naghahanda po tayo sa August 23 ng Code Red Evangelistic Campaign ng Doulos for Christ. Meron tayong sense of urgency na marami mga kaluluwa hindi po naliligtas. And we decided to pray, we decided to fast, that by August 23, we're able to invite all our families, no? Yung ating mga kapatid, kamag-anak, lalong-lalo na yung ating mga parents. Gusto natin sila ay makaranas ng paghugas ng banal na dugo ni Jesus, makaranas po ng kaligtasan, at isa at makalaya po sa bawat gapos na ginagawa ng kaaway. Sa hapon pong ito, pupunta po ako sa First King chapter 18. Kung di po ako nagkakamali, pupunta po tayo ngayon dyan. 1 King chapter 18, starting from verse 21. Bago po ako mag-preach o mag-share, let me give you some background, okay? Bibigyan ko po kayo ng background. Ang 1 King na sinimula po natin sa chapter 16, 17, 18, ito po ay patungkol sa buhay ni Elijah at patungkol sa God of Elijah. Ito po yung team natin dito, the God of Elijah. During their times, ng panahon po nila, ang mga tao meron po silang naranasan na tinatawag po nating backsliding. Pag sinabi ko pong backsliding, naging lukewarm ang kanilang heart toward God. Ang result, they begin to break the covenant with God. Ulitin ko yan, ha? When you become lukewarm, nag-backslide ka, wala kang ibang ginagawa kundi bine-break mo yung covenant mo sa Lord. When I said breaking covenant, it means you ignore what you have promised to God. Yung commitment mo walang kwenta, yung life mo parang hindi totoo. Ito pong experience na yan ay naranasan po ng nation of Israel. So si Elijah, ang confronting prophet of God, para ma-restore, ma-heal ang buong bayang Israel kasi para sa Diyos, malaking kaso ang backsliding. Malaking kaso po yung pagiging lukewarm at lalong malaking kaso ang pag-break ng covenant sa Diyos. Well, to tell you honestly, most of us are just ignoring that issues. Para bang yung problema, ito yung basahin natin para makita nyo. Elijah went before the people and said, "How long will you waver between two opinions? If the Lord is God, follow God. But if Baal is God, follow him." But the people said nothing. So tingnan niyo po itong scripture na binabasa ko. Mukhang si Elijah, china-challenge yung Israel. Abay, kung nagdesisyon kayo na ang Diyos nyo ay ang ating Panginoon, follow him. Pero kapag nagdesisyon naman kayo, si Baal ang gusto nyong sambahin, false God, other God, then sundin nyo siya. Follow kayo. Ang problema, habang sinasabi po nito ni Elijah sa mga tao, sila ay under famine. Walang halamang nabubuhay, walang hayop na nabubuhay, namamatay na lahat. Nagkakaroon na ngayon ng taggutom. Hinayaan ito ng Panginoon sapagkat ang bayang Israel nag-backslide nga eh. Nag-lukewarm yung heart nila, they begin to break the covenant. Now they turn their eyes to the other God, Baal worship. So sabi ni Elijah, hinamon sila ngayon. Now, before I continue, gusto ko pong madinig po ninyo ito. May crisis po even right now, nung time nila, ganun sila. Sa panahon natin,
Meron din tayo ngayon generation na lukewarm. Crisis ng lukewarm po sa bawat simbahan. Ang Israel, hindi po sila atheist. They wanted the blessing of the Jehovah God, but at the same time, mukhang natutuwa sila sa pleasure ng Baal worship. Well, kung illustrate ko po yan, parang ganito ang Israel nung araw. Pag may church, pupunta sila sa church, kaya lang pag-uwian nila, inuman, lasingan, drugs, babae sa kaliwa, babae sa kanan. Nakikita sila ni Lord kasi may mga generations na they don't know how to deal with the invisible God. Di ba ngayon po ganyan din? Nagsisimba tayo but we don't know how to deal with what we called the invisible God. Ang problema kasi kay Baal, si Baal may rebulto. Ang totoong Diyos ni Elijah, hindi mo makita. Invisible. So, how you deal with Baal, sabi mo ganito si Baal, yan ang aking Diyos. Pag uwi mo, hindi mo naman kasama si Baal. Ang problema sa totoong Diyos, paglabas mo sa simbahan, invisible siya, but He is as an observing God. He is a watching God. His eyes were open before you. So tinitingnan niya yung ating mga actions, yung ating mga behavior. Then, He knows kung sino talaga yung totoong sumasamba sa Diyos. At ito po yung challenge sa modern churches. Kasi po, dahil mas maraming gumagawa ng pagsamba kay Baal, bihira na lang yung totoong sumasamba sa Panginoon. Meron pa ba tayo ngayong mga Kristiyanong they never break their promise to God? They never break their covenant with God. Sa bawat simbahan, hindi po nawawala ng Baal worshiper. Masyado po yung napakahalaga natin matutunan po. Sa bawat pagtuturo po sa simbahang Kristyanismo, meron po talagang spirit of Baal worship. Pag sinabi po nating Baal worship, ibig po sabihin niyang pag-worshipil ka ni Baal, meron kang idol sa buhay mo. Alam niyo po yung kasong idolatry? Idolatry. Akala mo sumasamba ka sa Diyos, yung pala idolater ka pala. What is idolatry? Idolatry represent any idol or false god that takes the place of the one true God in your life. Ang idol po, ito yung nagiging kapalit ng Diyos na dapat siya yung una, siya yung malaga, siya yung minamahal mo. Nagpunta ka sa kabila, yun ang ngayon ang minahal mo. Tawag mo doon idolatry. You don't need to have an idol to become idolater. Just take the place of the one true God in your life. Suddenly you become an idolater. Ang modern Baal worship ay makikita nyo po, yung pinagpalit sa Diyos. Imbis na ang Diyos unahin, imbis na Panginoon ang i-focus, madali tayong ma-distract. Lalong-lalo na po kapag ang pera ay naging Diyos mo. Of course, no one will admit that. But if you would be honest, what is idolatry? You make this money first. Ang attention mo sa pera, wala na sa Diyos. Idolatry. So today, ang modern church ay biktima po ng Baal worship. This can be your money, this might be your sexual indulgence, or probably celebrity focus, o kaya sabihin natin, meron tayong self-reliance, we begin to worship our God, or even mas gusto natin ng entertainment. Ako nalungkot this month. Ang daming nanood ng kung ano-anong pinapanood, pero pagdating sa Diyos, ayaw nilang gumastos. Halimbawa, may seminar, bayad.
Natawa ako. Sabi sa akin, Bishop, totoo ba ang national conference natin wala sa Maynila? Nasa Davao, sabi ko. Ay, sa Davao mo pala? Oo. Sabi ko, bakit? Magkano po yung airplane papuntang Davao? Ay, siguro ngayon mga 6,000 to 7,000. Ay, tapos mag-hotel ka pa ron 1 or 2 days. Okay? Magkano po yung hotel? Mga 3 to 4,000. So 10,000 na. Magkano ang registration? 1,500, 11,000. Sabi niya sa akin, paghahandaan ko pala mga 15,000. Opo. Sabi ko, tama po, mga 15. If you wanna go to Davao for national conference, mga budget mo, mga 15,000, pinakamaliit. Tinanong ko siya, pupunta ka? Hindi po. Bakit? Mahal. Mahal. Isa naman, sabi niya sa akin, Pastor, na-challenge po ako, magpe-pledge po ako sa ating Hagay. Ganun ba? Sabi ko, very good. Ikaw, magpe-pledge po ako sa Hagay. After few months, tinanong ko sila, kumusta na kayo? Bishop, may kasalanan ako. Bakit? Yung pam-pledge ko, binili ko ng Nike. Meron ba dito pinagpapalit mo yung promise mo kay Lord sa isang bagay? So what will happen? Di ba sabi ko sa inyo, covenant is making an agreement with God. And then suddenly, alam mo si Lord, hindi naman namimilit eh. But when you make a promise to God, God is watching you. Sa atin kasi, sa totoo lang, this coming October, magkakaroon na naman tayo ng building pledge. No? Hindi ko alam, meron ba dito mga faithful building pledge giver? Or probably, faithful ka sa pagbigay ng inyong tithes, ng inyong offering. Kasi, subukan mong mag-backslide, subukan mo mag-lukewarm, subukan mo mag-break ng covenant, I promise you, hindi ka na magbibigay. Because your giving connects to your relationship with God. Your giving to God reflects your covenant with God. So if you are no longer involving not just yourself, but your money, when you begin to worship your money will never worship your God. Suddenly, yung pera mo pala, nasa bukod yun na ba? Hindi ka nagtatayos, hindi ka pero namimili ka ng damit, ng sapatos, ng bag. Kasi napupunta na doon. Yun yung sinasabi ng Bible. You would rather put these things first before God. Ito yung problema ng maraming Kristiyano sa loob ng simbahan. Mas inuuna nila yung indulgence nila. Mas inuunas nila yung lifestyle. They never intend that I want to show to God because I know His eyes on me and I will show myself before God that I am faithful to you. Eh di sabi ni Elijah, kailan ba kayo? How long will you waver between two opinions? Eh kailan ka matututo? Hanggang ngayon ba ganyan ka? Mangangako, hindi naman gagawin. Nag-iisip na magiging faithful ako, hindi mo naman ginagawa. Kasi nga, nagwe-waver. The word, alam niyo ba ibig sabihin ng waver? Dancing between two opinions. Yung bang parang, ngayon, magsisimba ako sa Lord, pupunta ako sa PIC, mag-worship ako. Pagka-worship mo, ang ganda ng sinyer ni Bishop Uriel. Pero pag-uwi mo, si Baal, inaabang ka, tara, inom tayo. So ikaw, inom. O Yosika, o porno. Ay, may cell group nga pala ako sa Thursday, pupunta ka naman sa cell group. Hindi mo alam, God is watching your life. So Elijah, ganito yung nakita niya sa Israel. Ano ba kayo? Sabi mo nga sa katabi mo, ano ka ba? Sige, sabi mo, ano ka ba? Bakit ka nag-weigh between two opinions? So sabi ni Elijah, ay ganito, if the Lord is God, sabi ng Bible, follow Him. But if Baal is God, follow Him. Huwag kang magdalawang Diyos because you cannot serve two master.
Isa lang. Nung araw kasi, sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, pakisingit mo nga ito. Ito po yung faith declaration ng Israel. Deuteronomy 6:4. Ano sabi niya? Lagay mo yan. Ang ganda ng verse. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Isa lang ang Diyos. Isa lang ang Diyos. Pero pagtagal, noong time ni Elijah, hindi lang isa ang Diyos kayo, naging dalawa na. Naging Baal na. The Lord, our God, the Lord is one. Well, alam niyo ba, posibleng na-enjang kayo ngayon, pero dalawa Diyos mo. Dalawa. Kasi instead of focusing your heart to God, nakapokus ka dun sa sapatos, sa mga bagay. Nadidistract ka eh. Tuloy hindi tayo makapokus sa Panginoon. I think itong teaching na to, pinapakita sa atin, na pag meron kayong Diyos, i-focus nyo sa Diyos nyo. Huwag nyo tingnan yung mga lumalapit sa inyo, mga Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan. Ano ibig sabihin ng Diyos-Diyosan? Kumukuha ng atensyon mo para mawala ka sa atensyon ng Diyos mo. Like for example, sino sa inyo kinuha na yung 24 hours, 7 days a week na attention mo? Puro ka na lang trabaho kasi iniisip mo yung sweldo, kasi may bibilin ako. Then suddenly, wala ka na sa attention sa Lord. Hindi ka na nagsisimba, hindi ka na nagsi-cell group, hindi ka na nagde-devotion, because now you turn your eyes to your idols. Di ba sabi ko sa inyo, hindi kailangan rebulto. Yung nakakuha ng attention mo at nawala yung attention mo sa Diyos, idolatry yun. I'm sorry kung makikita niyo to. But I've been a pastor for the last 37 years, magte-38 na ngayon. And I've seen people na nakapokus sa Diyos first few months, but suddenly, the God of this world will get your attention. Lalo na yung mga bata. Habang nag-aaral kayo, wala kayong pera. Sanay kayong walang pera. So ano ngayon? Ang sipag mo sa cell group, ang sipag mo mag-evangelize, kasi hindi ka sanay na may pera, pero sanay kang may Diyos. Sino rito kahit wala kang pera, sanay kang may Diyos? Ang problema, nung nagkatrabaho ka, hindi ka naman sanay magkapera. Nagkapera ka. Ngayon, sinanay mo ng may pera, kahit wala ng Diyos, idolatry. So yung mga may trabaho dito, delikado kayo. Yung may mga negosyo rito, maganda kayo. Because those things will be presented to you by the Baal spirit of this world. At sasabihin sa inyo, dito ko mag-focus, dapat dumami ang pera mo. Tsaka yung sapatos mo, gawin mong branded. Yung damit mo, mamili ka. Yung buhok mo, ayusin mo. Yung ilong mo, opera mo na rin yan. Because you begin to worship yourself. You want to buy. The moment you buy, you have to pay. And if you want to pay, you have to work. Now I don't have time for God. Suddenly, you find yourself, nag-backslide ka na. Suddenly, nakita mo sarili mo, what happened to you? Hindi ka lang nag-backslide, naging lukewarm ka pa. At worst, you begin to break your covenant with God. Yung dating tumutulong ka sa kapakanan ng gawain ng Panginoon, hindi ka na tumutulong ngayon. Ayaw mo nang mag-cell group leader, ayaw mo nang i-connect yung generosity mo sa ginagawa ng Panginoon. Suddenly, you isolate yourself because you begin to worship yourself. Inaalagaan mo mabuti sarili mo, wala kang pakialam sa kingdom of God, wala kang pakialam sa will ng Panginoon, wala kang pakialam sa mga plano ng Diyos. You just think about yourself. Narcissist.
Ito na po yung nangyayari. Ang sabi po ng Deuteronomy chapter 6, verse 4 and 5, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Announcement, there is only one true God, and that is the God of Elijah. Do you hear me? Then ano sinabi niya? There's only one true God, but then sa verse 5, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength. Ito po tawag dito, the Great Shema. The great declaration of everyone or anyone who believe on this God. You shall love Him with all your heart, with all your soul, and with all your strength. The Great Shema. So ito pong verse na ito binigay, si Elijah bilang prophet ni Lord, alam niya itong verse na to, pero pagtingin niya sa Israel, nasyak siya. Bakit ganun? Hindi na one God, hindi na one Lord. Nagdagdag ka ng Diyos. Bakit napunta ka kay Baal? Bakit kayo nag-backslide? Bakit kayo tumalikod sa Diyos? Why do you break the covenant? Kaya, sinamon sila sa verse 22. Balik mo yung verse 22 natin kanina. Binalik sa kanila Then Elijah said to them, I am the only one of the Lord's prophet left. But Baal has 450 prophets. Pagdating po sa verse 22, ipinakita niya, ako lang ang prophet, ako lang mag-isa lalaban. Hindi yan ordinaryong salita. Because they used to be one with Israel, and they are fighting against different tribe, different nation who worship the wrong God. Nagtaka si Elijah, hindi na pala ganito ngayon. Pati yung bayang Israel, meron na rin palang sinasambang ibang Diyos. At ngayon, ako na lang ang haharap sa kanila. Because the nation of Israel used to be having a covenant with God. They are hot for God. Now, they are lukewarm. They are backslider. And they break the covenant. Masama po yung kondisyon ng bayan ng Israel. Kasi po, wala na po ang mga Israelita. Pero itong taong itong si Elijah, sabi niya, ako lang mag-isa, pero kasama ko ang Diyos. Ang kalaban ko, 450 prophet, false prophet, worshiper ni Baal. Haharapin ko sila. Yung mga taga-Israelita, sabi ng Bible, okay, verse 22, tahimik sila eh. Battle 450 versus 1. Hanga ako kay Elijah. Full of courage. Walang fear. Ito po yung challenge sa bawat isa sa atin ngayon. Would you be able to be courageous? Na kaya mong sabihin sa kaopisina mo, sa classmate mo, sa family mo, that I worship only the true one God. Sino nyo kaya mong ipagmalaki? Ikaw ay worshiper ng ating Panginoong Hesus. Servant ako ni Jesus. Pero pare, ang dami ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Pero sabi niya, I can stand with them. 450 false prophet of Baal laban sa aking mag-isa. Pagdating po ng verse 23, ang sabi niya ito, verse 23. Sino po may natutunan? Get 2 balls. Let Baal's prophet choose one for themselves, and let them cut it into pieces, and put it on the wood, but not set fire to it. I will prepare the other bowl and put it on the one wood, but not set fire to it. So gumawa tong prophet na ito, china-challenge niya una yung mga prophet, pangalawa yung mga backslider na Israelita. So sabi niya ganito, sige, kuha ka ng 2 bowl, yung isa para sa akin, yung iba para sa inyo mga Baal worshiper. Ito gawin ninyo,
ihanda nyo yung mga wood, walang aapoy walang maglalagay ng apoy. Kasi ang labanan natin, sino yung Diyos na magbibigay ng apoy. Elijah fully knows that Baal claimed to be God. Alam niyo ang ibig sabihin ng Baal? The God of rain. He is the God of storm. Yun ang ibig sabihin ng Baal. Baal is the God of fertility. Biro mo, inintroduce niya sarili niya, ako ang God of rain. Ako ang God of storm. So believe na believe, yung mga tao ni Baal, na si Baal ay siya ang Diyos ng ulan, ng storm. Pero sabi ni Elijah, hindi niyo ba napansin yung God ninyo? For the last 3.5 years, walang dinideliver na ulan. Wala siyang ulan. Wala siyang dinideliver na storm. Kung totoo yan, edi dapat walang namatay na mga hayop sa kauhawan. Dapat walang namatay na puno halaman. O ngayon, may famine tayo kasi hindi nag-deliver yung Baal nyo. Yun ang sinasabi niya. Mukhang hindi pa rin kayo kumbinsido. O sige, ganito gawin natin. Kung totoong Diyos yan, mag-contest tayo. Akong mag-isa laban sa 450, maglagay kayo ng offering ng bull. Ang labanan ko, sino makapagpaapoy, siya ang tunay na Diyos. Kayo Baal and the prophet, 400 prophet, lagay niyo sa altar, sa wood, ang inyong mga offering. Gawin niyo ang lahat. Walang maglalagay ng posporo. Paapoyin niyo. At ako naman, ganun din ang aking gagawin. Tingnan lang natin kung sino merong Diyos na may apoy. It's a big challenge now. No? May tanong bakit yung iba hindi sinusuko yung idols? Mukhang pera pa rin hanggang ngayon. Bakit hindi mo sinusuko yung idols? Kasi wala pang nagcha-challenge sa iyo But one day you will be challenged because God will expose that Baal is not the true God. I-expose ni Lord. One day marirealize mo, hindi pala maaasahan ng pera. Hindi pala maaasahan ng talino. Hindi pala maaasahan ng aking sarili. One day you will realize that because God will bring the famine in your life. Until sabihin mo, pera, pera, lumabas ka. That's the problem. When you begin worship money, that's a big problem. Dito po sa istoryang ito, tinuturo sa atin, dapat magtiwala kayo sa Diyos, hindi sa sarili mo. Dapat magtiwala kayo sa Diyos, hindi sa pera mo. Dapat magtiwala kayo sa Diyos, hindi sa trabaho, sa negosyo, sa resources, sa talino. There must be a focus on this one God that I should trust because He is the true God. Maniwala kayo, ang dami pong nadismaya. Sa tagal ko pong pagpapastor, nahawa po ako doon sa mga taga-dulos na mas minabuti nilang wag na lang magsimba kasi may trabaho. Nahawa po ako. Kasi po sa totoo lang, wala naman talaga magtatragumpay dyan Pag pinagpalit mo yung trabaho mo sa Diyos, masisira ka talaga. You will either listen to me as I teach it to you or God will let you experience it to teach you. Mamili ka. Makikinig ka na lang at matuto o hintayin mo yung experience ng famine in the land. Because this time, mula umpisa nakita nila na ang Diyos, niligtas sila sa Egypt, sa pangunguna ni Moses, niligtas sila ni Joshua, doon sa Promised Land. Grabe, tuloy-tuloy yun May Gideon pa siya. Pero dito, pagdating po ng First King, asa na yung Diyos na nagligtas sa inyo? Bakit ang dali niyong nahumaling sa Diyos-Diyosan? Di ba ganyan naman tayo? Naniniwala tayo sa Diyos, tapos unti-unti tayong nawawala kasi nahuhumaling tayo sa pera, sa lifestyle. Kaya mo lang naman ang gusto ng maraming pera, lifestyle ang habol mo Hindi mo na habol ang spiritual life. Lifestyle na lang. So yung mga nagla-lifestyle, yung mga nagpe-pleasure, wala yung time sa Diyos.
Pag nagkapera yan, ay maniwala kayo. Kahit wala nang offering sa church, kahit wala nang tithes, kahit the building pledge, pero magbuburakay. Because inuna ang lifestyle, hindi nila inisip yung kanilang spiritual life. Ito po yung kaso, na dinala sa kanila ng ating mahal na si Elijah. Ito yung kaso. Pinagpalit nyo ang Diyos. O sige, kung yung pera, yung trabaho mo, yung business mo, edi kung yan ang Diyos mo, di sundin mo, tingnan mo. Pero ako, ang Diyos ko ay walang iba kundi ang aking Jehovah. I worship the God of Elijah. Natauhan niyo pong Israel kasi sa totoo lang, totoo po yung sinasabi ni Elijah. Mga breaker kayo ng covenant. Hindi niyo totoong sinasamba ang Diyos. Inuuna niyo ang inyong mga sarili. Inuuna niyo lifestyle niyo, yung pleasure niyo, yung leisure niyo. Hindi niyo makita yung involvement ng Diyos sa buhay mo. Sa Kanya sinasabi, mag-decide kayo kung saan niyo gusto. Kung ang Diyos ninyo si Baal, follow Baal. Kung ang Diyos ninyo yung Diyos ko, then follow our God. Kasi naisip ko lang po, meron palang period sa time ng nation of Israel na lahat sila solid, sumasamba sa Panginoon. Pero problema, hindi nila napanatili. Natukso sila ng kamunduhan. Tinukso sila ni Satanas. Until they find themselves, they were disconnected. Why? Because they break the covenant. They break the covenant. Naging breaker sila ng covenant. Dapat ang covenant, babantayan mo. Yung mga promise mo kay Lord, babantayan mo. But according to the study, they break it. They become so selfish until they disconnect themselves to God. Alam niyo po, ang ina-expect ko dito, baka isumpa na sila ng Diyos pero wala akong nakitang ganun Sa kabila ng kanilang pagtalikod, pagtataksil sa Diyos, sa kabila ng kanilang pagsamba sa maling Diyos, nakita ko pa rin si Lord. Bait naman ni Lord. Yung mga backslider, hinahabol, binibigyan ng chance. Choose you among you. Choose. You either worship Baal, then follow Baal. But if you worship our God, let's follow God. Yun ang naging summary. Pinapili na ni Elijah ang mga Israel. Hindi lang ito patungkol kay Baal patungkol sa atin. Hindi dito gaano yung parang nakita ko, yung Diyos-Diyosan. Walang kwenta yung Diyos-Diyosan yan kung walang sasamba sa Kanya. Wala, dissolve siya. Ang problema, meron Meron talagang Baal worshiper Meron talagang nagwo-worship sa pera talaga Why? Ibig ko sabihin, mas pinaungunahan, mas mahal niya, inuuna niya ang pananalapi niya, yung kanyang sarili. Sabi ko nga, bakit ka ba may pera para sa yung lifestyle? Bakit mo gusto mo ng pera para sa yung pleasure? Bakit gusto mo pera? Para maraming leisure. Pleasure. Gusto mo punta ng Palawan, ng Boracay. Magpapapicture ako sa lahat ng kanto ng eroplano at sa tabi ng mga hotel para mapakita ko lang at mga tao i-likes ako. You're worshiping yourself. Habang bumibili ka ng ticket, binulungan ka ng Holy Spirit. Yung building pledge mo, ay bigay mo na. In Jesus' name, lumayas ka. Teka mo na, si Lord na yun Yung tithes mo na, ibigay mo na. Bibili po ako ng hotel ko Mamamasyal po ako. Sabi ni Lord, now you are breaking the covenant. Mga kapatid, pag-isipan nyo itong mabuti. Kasi hindi porket nagsisimba tayo dito sa dulos, worshiper tayo ng totoong Diyos. Baka sumasamba ka, pero ganito ka wave. How long you will waver? Kay Lord, sa bisyo. Kay Lord, sa pera. Saan ka ba talaga? Yun ang sinasabi ni Elijah. Sabi ni Elijah, naobserbahan ko kayo. Dati kayong sumasamba kay Jehovah God Bakit napunta kayo kay Baal? Magdesisyon kayo. Dalawa na experience nyo. Marunong na kayo sumamba sa Diyos.
dati, pero hindi na kayo marunong kasi pinag-aralan nyo naman sumamba sa Diyos-Diyosan. I'm not talking about bato, ha? Hindi ko sinasabi siya kasi wala naman sa inyo sumasamba sa kahoy, saka sa bato, eh. Alam nyo kasi hindi naman yun ng Diyos, di ba? Alam nyo, unseen God yun. Ba't sino sa inyo? Hindi ka nga sumasamba sa bato, sinamba mo naman yung pera mo. Sinamba mo naman yung mga tao mo, yung boss mo, sinamba mo. Pag sinabi ng boss, opo, masusunod po kayo. Panginoon ba? Hindi naman na boss ko nga pala. You began to treat your boss as your God. Siya yung voice na sinusunod mo. You no longer listen to the voice of the Holy Spirit. Pagdating po ng verse 23, ito na. 24, basahin natin sandali. Then you call on the name of your God, and I will call on the name of the Lord. The God who answers by fire, He is God. Then all the people said, what you say is good. Kung papansinin niyo po yung pagsulat ng talata na to, laging ang nagre-respond yung mga Israelita. Hindi naman yung mga Baal ang kinakausap ang try na sinesave nitong si Elijah, mali po eh. Hindi goal na Elijah na ma-born again si Baal, hindi yun. Ang gusto niya makakilala muli sa Diyos, yung sumasamba kay Baal. Hindi niya ini-evangelize si Baal kasi hindi totoo si Baal. Hindi niya kailangan. The issue here is the people. Yung nagwo-worship sa wrong God. Because pag winorship nyo si Baal, may epekto sa inyo yan. So buksan natin sandali the same book sa verse 38 hanggang 40. Basahin natin ito, no? After sinet up na, pagdating po sa last 38, 39, 40, ang sabi po dito ay ganito. Then the fire of the Lord fell and burned up the sacrifice. Ni Elijah yan, ha? The wood, the stones, and the soil, and also lick up the water in the trench. Verse 39, when all the people saw this, yung Israelites na backslider, na nag-break ng covenant, na sumasamba sa Diyos-Diyosan, when they saw this, they fell prostrate and they begin to cry out, the Lord, He is God. The Lord, He is God. Bigla nilang naalala, totoo yung Diyos ni Elijah. Totoo ang Diyos nating sinasamba. Nagbago yung kanilang isip. Pagdating po ng verse 40, ang sabi po ng Bible, then Elijah commanded them. Sino yung them? Yung nag-iiyakan. Yung bumalik sa Diyos. Sabi niya, seize the prophet of Baal. 450 yun eh. Kanina siya lang mag-isa. Ngayon, dahil nakita ng Israelita na buhay yung Diyos ni Elijah, sumama na sila kay Elijah. Nag-declare na sila, hindi siya Baal ang Diyos, the Lord, the God of Elijah. Ang sabi ng Bible, sabi ni Elijah, damputin niyo lahat ng mga prophet ni Baal. Seize the prophet of Baal. Don't let anyone get away. Walang patatakasin. They seized them. Yung Israelita, yung dating sumasamba kay Baal, kinuha lahat yung prophet. Dito nakita ko ng transformation eh. Dito nakita ko yung repentance eh. At dito nakita ko, they begin to obey the prophet again. They begin to obey God. They seized them, and Elijah had them brought down to Kishon Valley and slaughtered them. So, sino ang kumatay dun sa 450 prophets di Baal? Hindi si Elijah. Alam niyo kung sino? Yung dating sumasamba kay Baal. Yung mga propeta ni Baal, pinatay nila kasi finally they discover Baal is not the true God. Hindi pala siya Diyos. Pinatay yung 450 prophets. Ngayon si Elijah, hindi na lang siya mag-isa. Kasama niya na muli ang mga Israelita. Because the God of Elijah show Himself. Dumating yung apoy, samantalang ang mga Baal worshiper, walang natanggap na apoy. Why? Hindi ko kasi totoo yung Baal. Gusto ko sabihin, hindi yung totoo pera pag-asa natin.
Diyos ang tangi nating pag-asa. Hindi totoo yung pinag-aralan mo, yung negosyo mo, ang magliligtas sa'yo, magbibigay sa'yo ng, no. It's God who will give you the best future. You need to accept this. Kailan mo matututunan to? Tignan mo, nahihirapan ka magsimba, nahihirapan ka cell group, nahihirapan ka mag-evangelize. Kasi, hindi wholehearted ang puso mo eh. Lagi mo sinasabi, may trabaho kasi ako. Yun na nga eh, yung trabaho mo na yan eh. Naging substitute ng God mo eh. Bakit? Kasi yung trabaho mo, yung business mo, yung kaperahan mo, andyan na yung trust mo, andyan na yung pagtitiwala mo. Sino sa inyo susunugin na yung pagtitiwala? Yung bowl mo, yan ang bowl mo. Dalhin mo yan sa altar, sunugin mo na yan. At sabihin mo sa Diyos, Panginoon, isasacrifice ko sa iyo. I'm not saying mawalan ka ng trabaho. No, that's not the point. The point is, money, our job, and our business will never attract my attention. God is my priority. Ang linaw nito. Alam mo, ang ganda nito kasi nga, ang attack dito ni Elijah, alam niya, laki ng problema, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ang attack niya, lungkot niya kasi dati naman talaga ito sumasamba sa Diyos eh. Bakit nila nakalimutan? Yung pala, kaya pala nila nakalimutan, baka naman po pwede. Sumasamba kami sa Diyos, pero nag-e-enjoy kami kay Baal. No, you only serve one God, not two masters. Just one God. At ito po yung hamon sa ating hapong ito. Na bawat isa sa atin, mag-decide ka. Ikaw ba'y Kristyanuhan o totoong Kristiyano? Napansin nyo, in the last 2 months, wala naman akong inintroduce sa inyo religion, but I tried to convince you, there is a true God, the God of Elijah. Yun ang ini-introduce ko sa inyo, hoping and praying that this afternoon you will make a decision. I will not worship my idols. I will not worship Baal. I will only serve the one true God. Alam niyo gagawin sa atin ngayon? Magdi-decide tayo ngayon. Amen? Katulad na Elijah, sabi niya, makinig kayo mabuti. Ito, nilagay ko na. Sabi niya, manindigan kayo. Kung ang Diyos niyo si Baal, sumunod kayo kay Baal. Pero ang Diyos din niyo ang Panginoon, hindi mag-follow tayo sa Panginoon. Mag-desisyon kayo. Lahat po sila nasyak kasi yun ang challenge eh. Alam niyo, nakita ko sa hapong ito, hahamunin kayo ng Panginoon. Tumayo tayo lahat. Let's accept this challenge right now. Sino po may natutunan ngayon? Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, let's make the right decision. Hindi pwedeng wala kang decision. Natatakot ang iba kasi si Elijah na mag-decide, siya lang mag-isa, laban doon sa lahat. Ang tao ng panahon na yun. Huwag kayong kakagat sa pain ni Satanas na pag may pera, sigurado. Hindi totoo yan. Walang perang magsisiguro sa iyo. Maganda, may trabaho ko naman, pero hindi ko gagawing Diyos yan. Hindi siya ang aking provider yung pera, no. Ano lang yan, resources lang yan. But the source is God. Sa oras na ito, I believe this is the time na ma-realize natin. Si Bishop, yung tinuturo niya, buti na lang naalas. Sino sa inyo masaya nakarating kayo ngayon dito? Ha? Sino sa inyo na-realize ninyo? Nakakahiya. Akala ko nag-worship ako kay Lord. Baal na pala. Kwarta datong salapi na pala ang sinasamba ko. Di ba? Some of you need to repent. Meron ba ditong hindi na nagbibigay ng tithes? Because wala ka ng involvement sa kingdom of God. You cut your generosity relationship with God. Lahat ng pera sa'yo. Akin lahat to. Wala nang, hindi ko bibigyan ng pera ang Diyos o sa gawain ng Panginoon. Because you cut your relationship. You become a promise breaker, a covenant breaker. So ganito gawin natin. Sabi ni Elijah, lahat ng naniniwala sa Diyos,
tumindig kayo, sabi niya. Parang ganito. Yung gustong sumamba sa Diyos, dito kayo pumunta. Sabi niya, dito sa kanan. Yung mga gustong sumama kay Baal, diyan kayo. Huwag kayong umalis dyan. Kung susunod kayo kay Baal, sundin niyo si Baal. Pero kung magwo-worship kayo sa Diyos, sundin niyo ang Diyos. Sino sa inyo nararamdaman niyo magdi-decide ka ngayon? Ito gawin natin. Lahat ng naniniwalang hindi Diyos si Baal, pumunta sa side na to. Lahat ng naniniwalang si God of Elijah ang Diyos, dito kayo. Pero yung mga still naniniwala pa rin sa pera ang Diyos, stay there. Now, you will make a decision right now. Pagbilang ko ng 3, lahat ng mukhang pera, dito tayo, okay? Yung mga mukhang pera. Yung mga nahin dyan, punta kayo dito, mukhang pera ka naman di ba? Yung puro ka nalang trabaho, wala ka ng Diyos. Yung puro ka ng ayaw mo mag-sell kasi may trabaho. Dito ka. Okay? Eh, kung si Baal, dito ka. Pero pag sinabi mong si Lord, sabi mo, Lord, ikaw ang sasabihin ko, lahat ng buhay ko ay para sa iyo, Panginoon. Pagbilang ko ng 3, sino ready mag-decide? Dito, yung mga naniniwala at sumasamba sa totoong Diyos. Yung dito, maiwan kayo dito ha. Yung mga Baal, sana marami kayo dito, okay? Hindi ko lang alam kung may matitira dito because pinaliwanag ko na sa inyo, ang pera, hindi totoong magbibigay sa iyo. Alam niyo si Baal, the God of rain, the God of storm, the God of fertility, natuyo na, walang ulan, di naman namimigay ng ulan. Kailangan na nila ng ulan, kahit storm, wala rin. Because alam niyo si Baal, scammer. Yung pera, scam lang yan. Diyos ang tunay na provider natin. Hindi ang trabaho, hindi ang negosyo. That's why today I want you to make a decision. Lahat na nagsasabing, I believe on the God of Elijah, I will follow the God of Elijah. Pumunta kayo sa kanan. Yung lahat na nagsasabing, the God of storms and rain, mag-stay kayo dito. Okay? Ayan na. Ayan na. 1, 2, 3. Naku, naiwan yung usher dun Sige po, mag-decide. Huwag kayong manghila. It's your decision. Hallelujah. Sige po. Ay, may naiwan pa doon. No? Talagang hindi sila umalis. Okay? They make a decision already. Sino po rito naniniwala, it's time to make a decision that we're gonna worship only one God, the only true God, the God of Elijah, and His name is Jesus, our salvation. Lagay niyo inyong mga kamay sa puso niyo. Nalangin tayo. Yumuko ka. At buong puso, sabihin natin, Panginoon, walang ibang Diyos sa araw na ito hanggang bukas, hanggang sa aking huling hininga. There's only one God that I will worship. And that God is the one who saved me, the Lord Jesus Christ. Lord, sa oras na ito, sinusuko ko na sa iyo, Lord. Nilalagay ko sa altar ang lahat ng naging Diyos-Diyosan sa buhay ko. Ginawa kong Diyos ang pera, ang aking trabaho, ang aking hanap buhay. Ginawa kong Diyos ang mga tao, pati boss ko, Lord, ginawa kong Diyos. But they fail, Lord. They fail. And now I am disappointed. I'm broken, Lord. I'm in pain because the God I worship is not the real God. But today, Lord, I make a decision that I will worship the only one true God, the God of Elijah. Kaya naman sa oras na ito, sinusuko ko ang buhay ko sa iyo, Panginoon. Katulad ni Elijah, ako'y nagdi-decide ngayon na ang tanging sasambahin ko at pupurihin ay nag-iisa at natatanging Diyos. Sa araw na ito, Panginoon, I will let this world that I have departed from Baal worship, Lord. Wala na akong idolatry, wala na akong idols, Lord. But I have the true God, Lord, in my life.
So sa oras na ito, Ama, receive my life, Lord, as a worshiper. Lord, I repent lahat ng kasalanan ginagawa ko. Ipinaalala mo sa akin, Ama, na ang iyong mga matay nakatunghay sa amin. Ikaw yung invisible God na hindi ka namin nakikita. Pero ikaw ang Diyos na invisible God na nagmamasid, nakikita, minamanmanan kami. Lord, nakita mo lahat ng buhay ko, Panginoon. Wala akong maitatago. Kaya sa oras na ito, Panginoon, lahat ng aking pagkakamali ay sinusuko ko sa iyo, Panginoon. Once again, Lord, may you change my life. Today, I pledge my allegiance. I pledge my loyalty. I give my life only to the one true God, Lord. Sa araw na ito, let me worship and adore you. Look at me right now. Sino sa inyo sa oras na ito, magiging totoo na ang pagsamba mo? Hindi yung sasamba ka ngayon, tapos mamaya gagaw. No. Today, you're gonna worship the Lord from your heart. Are you ready to worship the Lord? Mula sa ating puso. Can I have your amen?